meron akong dalang very special na ingredient para sa food explorer nating si Aidan. And may something siya sa watermelon na na-fascinate siya recently. So, makikiluto tayo dun sa kusina nila. This week, isa sa mga panalong stopovers ng ating food adventure ang bahay ng pamilya ng kapuso yang actor na si Aidan Veneracion sa Bulacan. Nabalitaan ko kasi may taniman din sa likod bahay nila ang kanyang mga kamag-anak dito, na regular niyang binibisita sa tuwing wala siyang taping para sa kanyang projects. So itong part na to, kinalakihan mo talaga to. Ano to dati? Farm na talaga. Farm na to? Talaga. Nagtatanim na po talaga sila dito. So kahit nung mga bata pa kayo? Opo, naalala ko kami mga pinsan ko, mga kapatid ko, nagtatatakbo kami dito. Tapos may pinaliliguan kami doon, banda, parang mga patubig doon. Mga irigasyon, no? Opo. Nakakatuwa na may binabalikan ka pa rin gantong lugar. Para Minsan din, importante yun Parang, doon ka humihinga. Nadi-distress ka. Nadi-distress ka. Yeah? Time to relax. Kasi ang ganda din ng view. At kasabay ng mainit na pag-welcome niya sa Farm to Table team, naisipan namin siyang gawa ng isang version ng sinigang na may pakwan. Akala ng iba kasi parang twist lang yan sa sinigang. Yes. It's actually part of, para siyang farmer's sinigang. May masayang food trip at coffee experience din ang on-screen mother-daughter tandem ni na Charmaine Santiago at Hannah Arguelles ng Lilet Matias, attorney at law. Ang masarap dyan yung tabi ng ulo. Ang sarap ng malapit na ulo. May mga ibabahagi rin ako mga putahing kakaiba, pero napakadaling gawin at home. Gagawa tayo ng lemon parsley pan chicken. Nakateam na ba kayo ng sandwich na ang palaman ay hito? At may paandar pangaraw na sorpresang putahe ang mismong tita ni Aidan para sa akin. Masarap po ito magluto yung tita ko, the best. Kung madalas kang nag-check ng menu ng mga restaurant sa pwedeng makainan, malamang narinig nyo na ang sinigang na may pakwan. At ngayong araw, ipapakita ko kay Aidan kung paano gumawa nito sa mismong kusina nila dito sa Bulacan. Ito yung naikwento mo sa amin, something about sa pakwan. Pakwan. Anong meron? Kasi chef, nung nakikita ko kumakain kami sa restaurant, may nakikita ko sinigang, watermelon sinigang ang pangalan. Okay. Ilang beses na kami kumakain doon with my friend Bryce and Clifford. Okay. Nawiwirduhan ako. Bakit watermelon sinigang? Parang match ba yun? Weird, no? Oo, ang Weird. weird pakinggan. Hindi Okay. ko ma-imagine. Tapos sabi sa akin ni Clifford, itry mo, masarap yan. Ang weird yung pakinggan, pero pag kinain mo, it makes sense now. Ang sarap. So yun yung reason kung bakit yun yung pasalubong ko sa'yo. May dala akong watermelon, gagawa rin tayo ng sinigang using yung ating pork bones. Yes. So for us to make this dish, sige, paghiwa mo muna ako Okay ng po, kamatis chef. at sibuyas dyan. Habang ako magsasangkot siya. Well, magsisir lang tayo ng pork ribs. Itong part na to, yung pagsisir natin dun sa pork or sa meat natin, it's actually not necessary. Pwede yung pagsama-samahin yan, pakuluan hanggang maluto yung dish. Basically, ginagawa lang natin to para lang siguro magdagdag lang ng depth doon sa flavor niya. Siguro different layers of flavor lang yung maibibigay niya by browning yung meat mo. So, yung ating sibuyas dyan at kamatis, habang magbabrown yan, saka natin ilalagay. Naikwento mo yung sa pakwan, bago pa yan lumabas sa isang restaurant. Sa amin kasi lumaki ako sa bukid. So may mga farmers kaming nakakasama, so kilala na namin yung sinigang sa pakwan. Kaya nila na-discover yung pwede mo palang lutuin yung pakwan is may mga times kasi na kunyari nagtarim sila on a certain season, biglang inabutan ng bagyo, or may mga times na hindi na ma-harvest yung mga hilaw na pakwan. Yun yung ginagawa nilang pang sigang. Akala ng iba kasi parang twist lang yan sa sinigang. Yes. It's actually part of, para siyang farmer's sinigang. Yan, medyo nagbabrown na siya ng kaunti. Let's just put in yung ating sibuyas at kamatis. Ngayon, kung mapapansin mo din yung cut natin doon sa sibuyas at kamatis natin, medyo mas malalaki kasi buto-buto yung gamit natin. Tsaka, typically, pag baboy naman, matagal talaga siyang lulutuin. So, gusto lang natin maisabay natin yung ingredient na hindi totally madidissolve or madudurog.
Para pag sandok natin, buo pa rin yung sibuyas, may makikita ka pa rin na buo-buong kamatis. So habang nagsasama-sama yung flavors doon sa ating pork, yung ating aromatics, i-prepare na natin yung ating secret ingredient. Nakatikim ka na ba ng sinigang sa pakwan? Kung hindi pa, papakita ko sa inyo kung paano nga balutuin ang astig at trending na putahing ito. Matapos i-sear ang pork ribs at haluan ito ng aromatics gaya ng sibuyas at kamatis, at timplahan ng konting patis at paminta, pwede nang isunod ang pakwan. So scrape lang natin. Again, this is hindi naman kailangan na sa watermelon shell mo siya ilalagay. And ito yung isang kwan. Kadalasan hindi nagagamit sa watermelon yung kanyang rind o yung balat. We'll also use that. Tanggalin ko lang yung pinaka-top. So parang gamit na gamit din talaga, walang Yes. tapon. Dapat. Actually, ginagawang atsara yung rind ng watermelon. Pero ito, chef, nakakain din ba ito? Yeah. Like, Sure. I mean, it's not like parang single singkamas or ano. May very, very slight bitterness siya. Pero yung texture niya para kang kumakain ng hilaw na papaya. Diba? parang apple din. Hindi as crunchy, pero halos ganon. Pero wala siyang off flavor, diba? So definitely edible. But wait, since kakaibang kombinasyon na rin lang ang usapan, may isang kakaibang combo ng ingredients din akong naisipang subukan. Gamit ang mga sariwang hito na nakuha namin sa pagbisita namin sa Bukid Amara sa probinsya ng Quezon. Kapag tinapay, kadalasan partner niyan, hotdog, ham, at iba't ibang klase ng karne. Pero nakatim na ba kayo ng sandwich na ang palaman ay hito? Para madali natin siyang maipalaman, maraming style na pwede natin gawin. One is, i-fillet natin siya. So after natin ma-fillet yung ating hito, ipe-prepare naman natin yung ating parang pinaka-breading. Lagay lang natin yung ating all-purpose flour, salt, garlic, onion powder, tsaka konting sipa, cayenne powder. Dredge na lang. Babalutan lang natin ng ating ginawang mixture, yung ating hito fillet. Pwede na nating iprito. Our food adventure continues. At isa sa mga ibibita ko sa inyo ngayong araw, sandwich na papalamanan natin ng hito fillet na pinirito natin matapos i-coat ng harina. Ready na yung ating hito. Pinaka-relish na lang. Or yung parang pinaka-sauce yung gagawin natin. We have here mayonnaise. Haluan lang natin ng pickled relish. Pwede na tayo actually mag-assemble. Please. Pasok na pasok ang hito sandwich nating yan na baunin sa mga picnics at planong outing ngayong tag-init. At alam nyo ang isa pang panalong kainin ngayong summer?
Siyempre, seafood! And I'm sure feel ng on-screen mother-daughter tandem nila Charmaine Santiago at Hannah Arguelles ng Lilet Matias at Torny Atlo ang summer vibes ng mag-seafood mukbang sila rito sa Ocean Cravings sa Quezon City. Sa menu pa lang, mapubusog ka na sa dami ng ino-offer nilang seafood dishes dito. Pero, maniniwala ba kayo nagsimula sila sa 2 putahe lang? First is nag-offer ako sa mga close friends, mga neighbors. So, sadly, medyo walang tumangkilik. And then, hindi naman ako nag-stop. Then, finally, after 2 weeks, si Jano Gibbs is nag-order sa akin. And then, after him, dire-diretso na yung mga vloggers and celebrity na nag-follow dun sa Instagram and page na ginawa ko. So, nagra-run na tong business ko for almost 5 years. That time, pampaantok ko na uso ata that time yung mukbang videos. So, sa US, yung mga king crab, mga lobster. So, parang naisip ko, why not gumawa ako ng Asian version or yung product na meron tayo dito sa Philippines, which tong crab nga, tong shrimp and mussels and clams. Every weekend, parang naging ano ko na ang iyahain ko sa family ko is Friday to Sunday is seafoods talaga. Tapos, seafood lover din yung mga anak ko. Parang ang akin kasing thinking ko, pag gusto mo yung ginagawa mo, parang mas madideliver mo siya ng masarap and maayos. Food Explorers! Tara! Food trip tayo! Tinatawag na talaga ako nitong crab na to kanina, Peg. Ako mga kapuso. Eto na nga. Oh, gumamit ka na. Pwede mo i-fit English. No? Kitang-kita mo yan. Teka, tatanggalin mo. Sausaw mo here. Sausaw mo here. Here. Thank you. Yung sausawan niya may kick ng anghang talaga. Alam mo tayo mga Pilipino talaga, hindi mawawala ang sausawan eh. Gana pag nagka-taping tayo ng Lilet Matias at Torny Atlo, may pagkakataon na pag break time ganito, no? Totoo po. Ang sarap yung salo-salo po tayo. Malaking lamesa. Yes, ang laki ng scallops, so. Wow. Alam mo may mga pagkain na gumagano pa. At isa na po ito. Kasi cheese eh, linamnam. Plus yung lasa ng scallops. Naramdaman mo yun, yung linamnam. Actually po. Perfect yung cheese. Sarap. Hard work talaga yung pagbubukas ng isang crab. Pero Hindi ko yun worth din yung it. thrill doon. Actually po. Yung habang kumakain ka, yung atot na atat ka na ng matanggal siya. Parang ako po, nanginginig habang nagtatanggal. Tapos, makukuha mo siya, sasawsaw mo. Ayan. Since hindi ka pa nakakatikim ng steam pampan. Sige po, tara. Ooh. Ano, malaman. Ayun mainit-init pa, oh. Ah. Gusto ko po na sobrang tender lang, sobrang lambot, parang matutunaw sa bibig. Dito tayo. Alam, di ba? ang tinulo ko kay Hannah Arguelles, yung dito banda. Kasi yung marunong. Ang matalap dyan yung tabi ng ulo. Yung yan talaga yun eh. Ito yun eh. Yan yung makikita mo yung pagkadulas-dulas na yan. Yan yung malinam niya. Yun na. Ang sarap ng malapit na puno. So, ang strategy po namin up to now is everyday fresh i-deliver sa amin ng stocks. Like yung crabs is live po siya everyday. Ang crabs ko is from Bulacan. Supplier ko na since nag-start ako up to now. Parang chili crab ng Singapore. Overwhelming po na nakikita ko na hindi sa pero wala pa ako nakikita na client dito na may tira sa table. Doon sobrang overwhelming yung feeling na nabibigay sa akin.
Hindi ako nagluluto, hindi ko alam na with sukat, pag nandun yung heart mo sa pagluluto, parang feeling ko siya yung magkocontrol ng lasa ng food. After enjoying a seafood feast, mukhang ready na for some coffee ang stars ng Lilet Matchas, Atty. at Law na sina Charmaine Santiago at Hannah Arguelles. At ang coffee shop of choice nila na highly recommended nila sa fellow food explorers natin, ang All Filipino Cafe chain na But First, Coffee. Dito kami ka-excited pag kape ang nasa harapan namin sa... Isa ang But First Coffee sa mga negosyong pumatok noong panahon ng pandemya. At talagang bibilib ka sa naging success nito, lalo na kapag nalaman mo kung magkano lang ang puhunan noon ng may-ari nitong si Ana Magalona. Ma'am Ana started with a budget of 6,000 only. During pandemic po sir, di ba, parang kanya-kanya po tayong business noon. So, doon po nag-ana si Ma'am Ana na mag-start po ng coffee business. Actually, yun na po yun. Tapos tuloy-tuloy na po siya. Then we have almost 113 branches na po siya since 2020. Sa logo po, makikita po is greater than coffee above anything else po muna. Bago niyo po gawin yung isang bagay, coffee po muna. Start po muna siya sa Vietnamese. Yan po yung pinaka first drink ni But First po. As the company grows, bukod po sa Vietnamese, extend na po tayo, nag-reach out na po tayo sa ibang levels of coffee po na may espresso base, meron pong drip base, meron pong non-coffee, meron pong matcha. We support local beans po sir kasi ang balak po ni But First is to go internationally na po, na makilala na po yung beans natin na ito, Filipino po ito po locally made lang po. Ang po talaga na ginagamit ni But First po sir is dark roast Arabica po, sa espresso base. Okay, I will try this. Ito yung tinatawag na Spanish latte. Latte, Dahil meron akong dugong Espanyola. Sample po ng pagka-Espanyola. Nakikita nyo puti yan, tapos dito yung coffee. Siguro yung Espanyol nandito, yung pagiging Filipino nandito, kaya haluin natin yan. Iha, ¿qué hora es? She's speaking Spanish, mga kapuso. Sara adorada, Te quiero, te amo. Sus muy oriente en la tienda. Te quiero, te amo. Yun lang ang ko dito. Pero tama-tama yung tamis niya. They have options naman kung matamis o yung iba yung nagka-cut off sa sugar. Pero masarap. Try ko naman. Nagbuka na ba akong Espanyola, ana? Matagal ka naman akong Espanyola na. Sige, tignan ko kung magmumukha ka ng Vietnamese. So, Vietnamese coffee, narinig ko. Isa rin to sa mga bestsellers nila here. Parang mas matapang siya kesa doon sa Spanish coffee actually. So, medyo... I can tell na parang mas matapang yung coffee na meron siya. Perfect to sa mga puyatan days ko. So, mas matapang ang mga Vietnamese sa Espanyola. Parang mukha nga po. Mas may kick nga. Yes po, di ba? Ito perfect po to sa akin bilang estudyante na laging puyat at nagtitesis. Perfect. Guys, law student. Ay! Hope, thank you, Lord. Kaya, Sana- segue yan. Kung gusto nyong matuto sa mga batas, tanongin nyo si Hannah Arguelles at manood kayo ng Lilet Matias. Attorney at Law. Guys, same thing. Siyempre, para ma-incorporate ang lasa ng strawberry sa matcha. Kung iisipin mo, di ba, matcha, tsaka, tapos strawberry. Parang ang weird po ng combination. Kamusta nun? Masarap. Tama yung tamis niya. Tsaka yung sinasabi mong beats ng strawberry, tsaka nararamdaman mo siya. Joe Berry, this is for you! Ito naman, mga kapuso, nakikita niyo naman. Milky. Diba? Tapos, butterscotch. Ang tawag sa kanya, iced milky butterscotch. Butterscotch, hindi butterscotch. Ito po, gustong-gusto ko siya kasi very sweet talaga siya. Yun ang masasabi ko. For anyone with a sweet tooth, ito yung perfect para sa kanila. Yung parang kung gusto nyo ng treat, pero ayaw nyo yung kinakain. Ito, perfect yung gantong klaseng drink para sa inyo. Ice matcha natin po, ice milk chocolate. Ang mantra po namin is good coffee doesn't have to be expensive. Ang sinasabi po namin, yun po, mura po siya at quality po talaga siya.
Since Gina rin lang tayo today na mag-try ng mga pagkaing may kakaibang twist, tingin ko magugustuhan nyo rin itong fresh twist ng susunod nating recipe. For our next dish, nagawa tayo ng lemon parsley pan chicken. So habang pinapainit natin yung pan, hiwain lang natin yung ating chicken. Season lang natin yung ating chicken ng salt at mamaya pepper. For this recipe, gagamit tayo ng clarified butter. Skin side down. Tapos lagyan natin ng garlic. Haluan na rin natin ng parsley. Tatakpan lang natin to. Tapos iluluto natin sa mahinang apoy for about mga 30 minutes. So bago natin i-flip yung ating manok, pe-prepare lang natin yung ipang-iibabaw natin. So ito yung ating lemon juice. Tanggalin lang natin yung zest. Tapos syempre, more parsley. Pwede na natin i-flip yung ating chicken. Saka natin lalagay. And syempre, lemon juice. So once na nilagyan na natin lahat ng components, tatakpan lang natin to ulit. Lulutuin natin siguro around at least 20 more minutes. Pwede tayo mag-serve. Halfway through na tayo sa pagluluto ng ating special version ng sinigang sa mismong kusina ni na Aidan. Gumagawa kasi tayo ng sinigang sa pakwan. Pero hindi lang pala ako may sorpresa para sa kanilang pamilya. Bukod pala dito, chef, sa watermelon sinigang, may hinanda din kami ng tita ko. Ah, talaga? Tapos isa din po yun sa mga paborito kong niluluto sa akin ng tita ko. Yung dish na to? Yung dish na to, na inanda namin. Parang secret din yung dish na yan. Yung Aidan, secret, parang may surprise din kami sa'yo, chef. That's nice, that's nice. Tapos isa nga din po pala yung sa mga tinatan nila dito. Magpapaluto tayo ng ginisang mais. Sa tita ko po, isa po to sa favorite ko. Isa sa mga favorite ko, sa sobrang dami kong favorite ng mga pagkain. Isa to sa mga favorite kong pinapaluto sa tita ko. At papatikimin din po natin si chef dito. Masarap po to magluto yung tita ko, the best. Unahin po, anuhin po yung, hihiwain po yung mais. Okay. Pagkaraan kakaskasin. Pagkaraan po yung sitaw, puputol-putulin. Saka po yung hihimayin yung dahong sili. After po nun, magigisa na. Bawang sibuyas at saka po yung chicharon. After po nun, yung pagsasabayin po yung mais at saka po yung sitaw. Pag malambot na po yung sitaw, tsaka lang po ilalagay yung dahong sili. So ito na, lagyan na natin. If you have the time, tanggalin mo yung buto. Pero kung rock and roll lang din naman, di sama na natin siya lahat. And of course, ito yung ating hugas-bigas na pang-sabaw. Tatakpan lang natin to, simmer lang natin to. This would give us around 45 minutes to an hour. Then, pwede namin serve.
watermelon stew. Thank you, Chef. Mas masaya talaga ang food adventure kapag may natutuklasan kang panibagong atake sa mga pagkain at inuming nakasanayan mo na. Ang refreshing na prutas, pwede palang bumida sa sinigang. Ang strawberry, masarap din palang katandem ng matcha. Ang paborito mong roasted chicken, pwedeng mas refreshing pala ang lasa. At maging ang isdang kadalasang ginagawang pulutan, masarap din palang sa sandwich palaman. Kayo mga food explorers, ano na ang mga kakaibang twists sa mga pagkain na experience nyo na sa inyong mga food trip?